May sugat ang bundok. Tinabas natin ang tagiliran nito para itayong marangyang kondominium at sa bawat hiwa ay may tinig na umiiyak sa hangin. Nabanggit sa balita ang bigla ang pagbaha. Mabilis, marahas at tila may kalit ang hagupit ng bagyong Tino. Ngunit bago pa man dumaloy ang tubig, may naunang nawala ang mga bantay ng kagubatan ng barangay Guadalupe. Dating makapal ang kagubatan sa gilid ng Guadalupe nang dumating ang planong kondominium. Nakadungaw sa siyudad, sumigaw ang katawan ng lupa. Pinatahimik ito ng umuugong na bulong. Monterrazas, aprobado na ng DENR sa papel. Maayos ang linya ng alulod at lagusan. Sa ulan, iba ang ugali ng tubig. Sumusunod ito sa alalala ng bundok, hindi sa kasunduan ng DEN at ng developers. Noong dumating si Tino, ang unos na matagal nang nakabimbing sa alamat ng timog, hindi na handa ang mga ugat ng punong pinutol. Kalbo na ang gilid ng bundok, wala nang pipigil sa baha. Umakyat ang tubig na parang hiningha ng halimaw sa madaling araw. Sa mga video, ilang residente ang nasa bubong ng kanilang mga bahay. Mga batang basang-basa, isang ginang nire-resuscitate, mga alagang hayop na inaanod at walang mapuntahan. Sa paningin ng matatanda, may mukha itong galit. Ang galit ng inang kalikasan at mga Cebuanong pinagkaitan ng pagsalba. May nagpataboy sa kanila, bulong ng matatanda. Ang mga engkanto, ang mga tagapagbantay ng gulod. Pinalaya sila ng puthaw at semento. Nang nanghigop ng lupa ang pina, pinutol ang mga puno, hinukay ang kinatatayuan ng tahanan ng mga engkanto. Sa bawat pako, may tinig na kumakalas sa balat ng bundok. Umiiyak ang mga tagapagbantay ng kagubatan. Sumasabay ang basura sa luha ng putik. Bumababa ito sa mga sapa na minsang kinalinga ng gubat. Dala-dala ng tubig ang dumi at kasakiman ng mga kapitalista. Hindi namin alam kung sino ang sisisihin. Sabi ng residente, wala naman daw kasalanan si Slater Young. Sabi ni Mayor, pero alam naming kapag may nawala sa kalikasan, may kapalit na parusa. May bayad ang pagsasawalang bahala. May maghihirap sa kapabayaan ng gobyerno. Sa mga kwento, bumabalik ang mga bantay bilang anino. Balat kahoy ang buhok, ilaw sisiw ang mga mata, at amoy lupa ang hininga. Ang maliit na patak ay nagiging hiwa. Ang hiwa ay nagiging bitak. Ang bitak ay daluyan. Mahahati ang lupa mula sa nagdaang lindol at ang tubig walang pupuntahan, kundi ang tahanan ng mga komunidad sa Cebu. Sa gabing pinakamalakas ang buhos,
Hindi na lamang alulod ang hinila ng bigat ng tubig. Rumaragasa ang alaala ng kagubatan sa daan. Pazikzak, paikot, galing sa ilog at walang mapuntahan. Sa sala, sa kusina, sa second floor, abot lampas tao. Lugmok na sa baha ang sibibu. Mga engkanto, ligaw at basang-basa, tumatawid nang walang pag-aalinlangan sa tao. Bakit pa nila tutulungan ang taong mismong nagpalayas sa kanila, sa kanilang tinitirhan? Wala nang tagabantay laban sa dilubyong dala ng bagyong Tino. Wala na sila maisasalbang tirahan dahil pinabayaan lang din sila. Dito sa taas, parang hotel ang tahimik. Ngunit sa labas ng salaming pinto, may mga matang nagbibilang ng sala. Ang buong Pilipinas ay nagsisimula ng maniningil. At hindi titigil ang taumbayan hanggat mayroon mananagot. Nag-alay ng panalangin ang mga tao. Pero ang panalangin ay payong lang sa bagyong may galit at nakakatulong. Panlubag loob, ngunit hindi sapat upang punan ang kumakalam na sikmura, ang mga likod na hinahampas ng lamig. Kapag wala ang ugat, ang lupa'y nagiging alaala. Hindi na nito matandaan kung paano kumapit. Sa ibaba, may sariling kwento ang tubig. Kung saan nakapasok, doon babasag. Walang pakialam ang baha sa kung sino man ang madaanan nito. Hindi multo ang nasa gulo. Mga tagapagbantay silang pinalayas. At ngayong gabi, pinagmamasdan nila ang ating paghihirap. Puno man ng awa ang kanilang mga mata, wala na silang magagawa. Minumulto tayo, hindi ng nakaraan, kundi ng nagpapatuloy na kasalanan. Flood control project, kung hindi wala, ay kulang. Dahil ang pondo ay ibinulsa na ni congressman, ng kontraktor, at ng mga kawani ng gobyernong nakatanggap ng kickback. Lahat may ebidensya, lahat may paliwanag, pero wala pang kapayapaan, walang hustisya hanggat walang napapanagot, hanggat walang nakukulong. Sa liwanag, parang tahimik muli, ngunit ang tahimik ay maaari ring babala. Mahiya naman kayo, kasunod ng putang ina. Lulunod kami sa baha. Bulsan nyo lang ang tumataba. May paraan para magkasundo ang tao at lupa. Ibalik ang ugat. Sundan ang daloy. Kilalanin ang dating bantay. Magbigay respeto sa kalikasan. Alalahanin ang mga kagubatan at ang mga engkantong namamahay rito. Kung may dapat mang pangalanan, huwag ninyong kalimutan ang inyong tungkulin sa bayan. Huwag unahin ang pagpapayaman, unahin ang taong bayan. Galit sila. Ngunit higit sa galit, sila'y nangungulila. Saan pa sila titira? Kung pati anino ay kinuha na natin. Hindi sila tanggap sa Monterrasas, hindi sa pamayanan. Saan sila pupunta kung kalbo na ang kagubatan? Kahit sa bitak ng semento.
tumutubo ang pag-asa. Kung palalaguin, ang bagyong Tino ay uulit. Ang tanong, saan natin itutuwid ang kwento? Bago pa muling bumaha, naka, kailan ba tayo matuto? Hanggang kailan magpapauto sa mga pekeng sakto, sa mga sakim na opisyal na walang pakialam sa kapakanan ng taong bayan at higit sa lahat ng kalikasan. Kapag kinilala natin ang bantay, huhu pa rin ang kanyang galit. Matatahimik ang mga engkanto sa Guadalupe at magbabantay laban sa bagyo. At marahil sa susunod na unos, kakampi na natin ang bundok